Ipinakita ng Diyos kay Isaias si Kristo na darating sa anyong tao. Nakita ni Isaias na siya ay walang kagandahan na kaakit-akit, sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan. Siya ay walang kagandahan na maiibigan natin sa Kanya. Ngunit ipinakita ng Diyos kay Daniel ang anyo ni Kristo sa Kanyang kaluwalhatian. Sinabi ni Daniel, "Aking itiningin ang aking paningin at tumanaw, at nakita ko ang isang lalaki na may suot ng telang lino, na ang mga balakang ay binigkisan ng ginto ng upas. Ang kanyang katawan ay gaya ng berilo, ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat, ang kanyang mga mata ay gaya ng nagliliyab na sulo, ang kanyang mga kamay at mga paa ay gaya ng kislap ng pinakintab na tanso, at ang tunog ng kanyang mga salita ay gaya ng ingay ng napakaraming tao." Magandang pagkakataon na ang pag-aaral natin ngayon ay katatapos lamang ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Alam natin na ang ganda, luningning at kalayawan ng Paskong nagdaan at ang labis na pagsasaya ng pagdiriwang ng Bagong Taon ay lumipas na. Baligtad sa karanasan nating ito ang unang pagdating ni Kristo. Sa Biblia, si Kristo ay dumating na may mapagpakumbabang anyo. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo na si Kristo, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Tunay na nangyari kay Kristo ang sinabi ni Propeta Isaias. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan, at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Ipinaliwanag ni Isaias ang dahilan at layunin ng Diyos para sa atin, kaya ang mga ito ay nangyari kay Kristo. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ang mga naganap ay hindi nagtapos sa pagdurusa at kamatayan ni Kristo. Ito ay nasundan ng pagbibigay sa kanya ng Diyos ng kaluwalhatian. Matapos na siya ay namatay, siya ay muling binuhay at iniakyat ng Diyos sa kanyang kanan sa langit. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan,
upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Si Kristo ay namatay, siya ay muling nabuhay, at siya ay magbabalik. Narinig siya ni Apostol Juan sa isang pangitain. Sinabi ni Juan, "Ako'y lumingon upang makita kung kanino ang tinig na nagsasalita sa akin. At sa aking paglingon, nakita ko ang 7 gintong ilawan. At sa gitna ng mga ilawan ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit na hanggang paa, at may gintong bigkis sa kanyang dibdib. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibo ng tupa, gaya ng niyebe. At ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinakintab, na parang dinalisay sa isang pugon. At ang kanyang tinig ay gaya ng ingay ng maraming tubig. Sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat. Nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, "Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. Ako'y namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailan paman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Kaya't isulat mo ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito." Huwag ang muling pagdating ng Pasko ngayong 2026 ang ating paghandaan. Ang paghandaan natin ay ang muling pagdating ni Kristo sa kanyang kaluwalhatian. Sa kanyang pagbabalik ay tunay na makikita natin na tayo na dating mga patay sa kasalanan ay binuhay ng Diyos kay Kristo at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan dahil sa di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin na nasa kay Kristo Jesus.